mo sabihin, ikaw yung pakay ni Kap, Opo. nilagyan ng CCTV, tinutok sa papasok ng bahay mo. Opo. Hindi po tapat ng bahay nila, sir. Daanan po yan, sir. Ano po, bali mga 5 pamilya po silang dumadaan. Crossing po yan. Marami pong mga kabataan na inaabot ng magdamag po dyan, nagiinuman. Kaya po sabi ng kapulisan, dahil nga po magdamag na tinatambayan sa pamumuno po ng mga anak niya, inuman, nalagyan daw po ng CCTV para ma-monitor namin mga kabataan. Ay, yung sinasabi niya pong kabataan, mga kaibigan po ng anak ko yun. Totally po pumupunta po doon umaga, hindi po inaabot ng gabi. Saka yung mga anak ko po nag-aaral, paano po iinom doon? Wala nga po siyang ebidensya na nagiinuman. Base lang po sa chismis. Ipinakita ni Junmar Guarin sa hashtag ipabitag mo ang mga litrato ng bagong kabit na CCTV sa eskinita ng Enzamora Street sa Pandacan, Manila. Proyekto daw ito ni Barangay Chairman Celso Esteban sa kanilang lugar. Ang problema sa CCTV, nakatutok daw sa kanyang bahay. Wala naman daw problema ang paglalagay ng CCTV, pero tila nawala na daw sila ng privacy sa ikinabit na CCTV. Noong March 30, nag-text po nag-chat po yung anak ko, sabi niya pa kinakabit yung CCTV dito. Sabi ko, hayaan mo lang, wala namang problema dyan. Sabi ko, karapatan ng barangay yan eh. Sabi ko, hindi ko naman po ina-expect na pagdating ko po, nagulat po ako yung CCTV, sa amin lang po nakatutok talaga. Wala po talaga. Sabi ko, ba't ganyan? Ang lakas po ng ilaw kahit sa gabi pasok. Nakiusap po ako sa kanya na, che, baka naman pwedeng ilihis natin yung CCTV o baka pwedeng palitan natin ng pesto. Para ka pong kriminal dun, hindi po kami makagalaw. Kasi po yung bisimong loob ng bahay namin, kita nila eh. May speaker pa po, hindi ka makakapagsalita kasi mamaya makapagsalita ka hindi maganda, nakakonect sa kanila. Po, kasi po, ang kinakatakot ko din po, may mga anak po ko doon, naiilang po sila. Hindi po kami sanay na may nakatutok sa aming CCTV, na kami lang po ang meron. Ang CR po kasi namin, ma'am, pang CR lang talaga. So totally sa harap po kami ng pintuan naliligo, nabugas ng plato, may poso po kami doon. Hindi po kami para po kami PBB house na parang nakamonitor lang kami dun eh. Pag naliligo po kami, minsan naghihilod ka po, mahihiya ka kasi nakamonitor ka eh. Sana po, ang sa akin lang po, sana mailipat po ng pesto. Yung privacy po namin, nalalabag nila. Ayun lang po sa akin. Makakasama natin ngayon si John Mark live. Nagre-reklamo po. Yung bang CCTV na yan na gusto ko lang makita, wala bang kalsada doon or talaga? Wala, sir. Wala pong kalsada. Bakit doon sa walang kalsada? So Opo, wala parang po. may nakikita ko, daanan yan talagang. Opo, daanan po yan. Yung sa amin po kasi parang compound po siya, wala lang siyang gate. Opo, small compound lang po. Ayun po, kitang-kita po yung CCTV. Dito po, dapat po talaga yung CCTV. Doon kasi walang CCTV doon, sir eh. Hanggang doon sa may dulo, sanga-sanga. Sa amin po kasi, kami lang po ang pumapasok dyan, wala pong iba. May kapitbahay kayo dyan? Meron po, nangungupahan po sa kapatid ko sa taas. So, okay. So, kaya nakikita ko ang CCTV niyan. Na hindi ko maintindihan. Oo nga Parang po. eskinita, papasok sa inyo to. Opo, sa amin po yan. So, wala bang ibang dumadaan dyan? Wala po. Kami Kayo lang lang? po, opo. May galit pa siya si Kapitan? Totally po, sir, nagsimula po yun na demanda ko siya sa pananakit niya sa anak ko, sir. Dapat po dito ako pupunta, ang problema Pananakit po niya online. sa anak mo? Opo, tapos pinalayas niya po. Ilang taon ang anak mo? 14 years old po nun, sir. Ay, child abuse. Oo nga po, sir. May 4 ka na anak na lalaki. Edad Opo. ay 19 years old, 17, 15 years old. Merchandiser ang trabaho ni John Opo, Mark opo. sa Pandacan, Maynila. Pinanganak. 3 beses na huli dahil paglabag sa curfew. Si John Mike, ikaw. Opo, yung anak ko po. Doon ba sa blatter ng barangay, binablatter na kapag may reklamo laban sa inyo, nag-iingay kayo, nagbabatuhan, rumble, Wala po silang blatter. yung na pinapakita. sapakan, walang blatter? Wala po. Okay. So, sa parting to kasi, kung ako'y makikinig sa iyo at na hindi ko pa nakakausap si Kapitan, Opo. ay parang sinentro sa iyo eh. Parang in-isolate ka tapos binabantayan ka. Ngayon, Opo. parang binigay mo na sa akin ng dahilan na sinabi mo, nareklamo mo si Kap, dinemanda mo, gawa ng pananakit sa anak mo. Opo. Ilang taon yung anak mong sinaktan? 14 years old po nung last year po. Last year. Opo, Ngayon, last year 15 po. na. Opo, Minor 15 na de-edad po pa rin ngayon. yun. 14. Sinaktan ni Kap? Opo. Anong ginawa ni Kap sa anak mo? Sinapok niya po sa batok, sir. Ano daw ang ginawa ng anak mo? Totally po kasi bumalik po siya sa bahay kasi pinalayas po siya. Hindi po kaya ng bata. Bumalik, hindi ko po alam. Ang nangyari po, Sino may nagpalayas? Pinalayas ang anak mo? Opo. Sino nagpalayas sa anak mo? Si chairman po. Pinalayas si chairman ang anak Opo. mo sa'yo? Opo.
Kailan ba naging tatay si chairman? Alam ko, ama siya ng barangay. Pero ang pagiging ama ng tahanan, iba. Hindi pwede makialam ang ama ng barangay at kukunin ang karapatan ng isang ama at ang isang ama, obligasyon niya at pananagutan niya ang pagpapalaki ng anak. Wala bang krimen na naganap, saksakan? Wala rin po. Riot? Wala rin. Rumble? Wala rin po. So gusto mo sabihin, ikaw yung pakay ni Kap, Opo. nilagyan ng CCTV, tinutok sa papasok ng bahay mo, Opo. at kuminsan nakikita kayo naliligo dyan, kayo lang naman ang papapasok doon, wala nang pwedeng dumaan dyan sa lugar. Opo. Yun ba'y dulo na? Opo, dulo na po yun eh. Dead end na po. Sa linya ng telepono si Kap Celso Esteban ng Barangay 842, Zone 92, Pandacan, Maynila. Magandang umaga sa iyo, Kapitan Celso Esteban, sir. Magandang umaga po, sir. Okay, sir, maraming salamat sa pagtanggap mo ng tawag po namin, dito po ngayon. At tayo live nga pala, sir, sa IBC TV 13 at sabay po yan napapanood din sa CLTV 36. Ako'y kukuha ng panig po ninyo dahil kayo po ay practical sinusumbong po doon sa paglagay daw ng CCTV sa kanilang lugar. Wala naman daw mga riot. Sa inyo po, anong sagot niyo po? Bakit nyo nilagyan ng CCTV? Tapat ng Yes, sir, bahay. ganito po yan. Yes, sir, ganito po yan. Hindi po tapat ng bahay nila, sir. Medyo siguro, mga mahigit 10 hakbang po yan sa tapat ng bahay nila. Okay. Daanan po yan, sir. Bali, mga 5 pamilya po silang dumadaan. Crossing po yan. Pero po, yung area po nila, marami pong mga kabataan na inaabot ng magdamag po dyan, nagiinuman. Na kadalasan po, mga minor na babae, magdamag, nakahilata, lasing, maingay, nagano. At sinusundo po ng mga magulang na minor de edad na dyan po natutulog sa kanila. Kaya po sabi ng kapulisan, dahil nga po magdamag na tinatambayan sa pamumuno po ng mga anak niya, inuman, nalagyan daw po ng CCTV para ma-monitor namin yung mga kabataan kung sakasakaling may gagawing hindi maganda sa area na yon. Okay. Pangalawa po, may petition po yung mga kapitbahay nila, lalong-lalo na yung mga senior citizen, na hindi po makatulog simula po hapon hanggang kinabukasan ng umaga po. Nagiinuman yung mga anak niya, minsan po, kasama pa po ang tatay. Nausap na po siya ng mga kapitbahay, ang sagot po, yung mga trating na ang asawa, ang mga kabataan doon may sariling mundo at saka hindi pwedeng kasuhan. Pangalawa po, ang marami pong complaint po sa mga katabing barangay na yung mga anak niya ng gulo, ng bato, nanira ng court. Nung huli nga po, meron po yung pinuntahan sila kasama yung anak niya. Sinakal nung June Mark, yung isang tao na akala nila yun ang umano sa anak niya. Habang sakal sa kanya po, binabanata ng anak niya. Nagreklamo po rito sa barangay namin. Nitong huli po, meron din po yung, siya po ang tinuturo yung anak niya, yung JB na tinaga po sa ulo, malapit sa may Manuel Rojas. Nakapile po yung kaso ngayon. Yun po ang totoo niyan. Yun po, meron po kasing resolution ng ang MMDA na bawal po maligo, maglaba, magsampay sa daanan. Okay. Lagi ko pong sinasabi ang kay June Mark. Bago ko po ikinabit yun, ipinaalam ko po sa kanya at sabi niya po wala pong problema. Sabi ko, kung merong mga kabataan na 10 oras ng gabi, lalo't curfew, kahit nasa loob ng bahay niyo dahil maraming reklamo, papauwi na natin. Ang sabi niya po, Chairman, wala pong problema. Sa kabilang iskinita po, may kapatid po siya, naglagay po ng 2 CCTV sa may iskinita. Bakit ang barangay hindi pwedeng maglagay ng CCTV samantalang minomonitor namin? Hindi lang po siyang dumataan doon, mga 4 na pamilya po. John Mark, yan naman paliwanag. So, sagutin mo si Kap sa mga sinasabi Sasagutin niya. ko po. Yung sinasabi niya pong kabataan, mga kaibigan po ng anak ko yun. Totally po pumupunta po doon umaga, hindi po inaabot ng gabi. Ayun po yung sinasabi ko sa kanya lagi. Tapos yung sinasabi niya po ng mga case ng anak ko, totally po sinampahan niya ako ng kaso, naka-dismiss po. Andiyan po, meron po akong papel na hawak. Kaya po yung sinasabi ko sa kanya dismiss, sinasabi niya na hindi pa rin, dismiss na po eh. Kasi sinampahan niya po ako ng kung ano-anong kaso eh. Na wala naman pong katotohanan. Saka yung mga anak ko po nag-aaral, paano po iinom dun? Wala nga po siyang ebidensya na nagiinuman. Base lang po sa chismis. Ito nga pong, bago matapos tong taon na to, nagkaroon po ako sa tulong po ng mga pulis. 3 na po ang napakulong po na child abuse. At saka kung matatandaan nyo po, sa tulong din po ng CCTV namin, yung nasunog po na nag-viral na nagsunog na sinunog na nagtitinda ng lobo. Oo. Ako rin po ang humuli rin po noon sa tulong po ng CCTV.
So, yan ang tanging solusyon mo, Kap, na kumaga parang sa iyo na bigyan ng kalutasan, Opo. medyo na ibsan yung reklamo ng mga barangay nung simula na maglagay Tsaka ka ng bukod din po CCTV. doon, sir, kinausap ko rin po siya doon, wala naman daw pong problema. Okay. Yun naman pala, sinabi mo, wala kang problema. Bakit nga nagreklamo ka? Ano bang Hindi problema? po, sir. Ang problema po kasi pinaalam niya sa akin na lagyan. Okay, okay. Okay naman po, wala namang problema sa akin. Para So, ano- mapatunayan ano ko rin sa problema? kanya. Kasi ang dami niyang Problema po, nakatutok mismo sa bahay namin. Bakit po doon sa araw-araw nagiinom, napadala nga po ako ng video kay Ma'am Ana eh. Yun, halos araw-araw. Bakit hindi niya masaway? Yan bang CCTV mo may 30-day retention? Apo? May 30-day retention of videos? Tuwing 30 days na-retain? Opo, Or po. Siguro yung sa amin, sa sobrang dami, 42 po, parang... 42. Kung ibig sabihin 32 days, 30 days retention, ibig sabihin, pag lumagpas ng, let's say, ngayon, ano tayo ngayon? April 11 tayo ngayon. So, nandyan pa yung March 11, tama? March 11. Oo, hindi. Patras tayo. 30-day retention ang ibig sabihin ng CCTV Mga Kap. 2 weeks lang po siguro yung 2 sa amin weeks. kasi sa dami, Okay. Kayo ba'y tinitape ninyo, Kap, yung mga every 2 weeks para sakaling may problema, magagamit na ebidensya pagdating sa Hindi, ang imbestiga? nangyayari po, pag monitor po namin yon. Kung may nagre-report po sa amin at kailangan nag-report, ginagawa po namin, kinokopya na po namin sa CCTV, sa USB para po kung kailangan nila. Ito ba, Kap, mayroon kang USB na parang pag i-review natin, Kap, na gusto ko makita kasi kapag may nakita ako na talagang nagiinom ang mga anak mo. Simula po nung kinabit yun, sir, wala na pong Ganun ba? Mhm. simula po nung ikabit. Pero paano sa nabi mo, Kap, nakikita mo naghihilod na kanyang itlog? Ay, singit. Hindi, madalas po yung naliligo. So, kabisado mo, Kap. Kung siya pag naliligo, Kasi po tinitingnan mo. nagre-reklamo po yung mga kapitbahay kasi po, Okay. po na may CR, daanan po yun. Ang problema sa'yo, ba't hindi ka malang maligo sa loob ng CR? Masikip po yung CR. Ano namin, ngayon? Ganun talaga, dilakihan mo. sir. Wala Bakit? ko na pong ilalaki. Ganun. Opo. Di maghanap ka ng ibang tirahan. Kasi gusto ko malaman kasi parang nakikita na sa Reklamo lang CCTV. po ng mga nagdadaan, pati ng mga kabataan na pag sila na lang daw po ang tumatalikod pag naliligo yung John Mark na yan. Naku, Sus Mario, sa John Mark naman, hindi magiging komportable kahit mga babae pag naliligo. Di ba? Ang paligo sa loob ng banyo para mahiluran mo yung mga tinatago si Manoy, hindi ba? Hindi po pwedeng manghilod ka dyan sa kung saan-saan. Paano natin ma-resolve ito, Kap, na parang medyo hindi namang isipin itong si John Mark na parang siya yung parang tinatarget mo lang dito at magiging personal. Meron ka bang bottom line na medyo hindi naman mako-compromise yung seguridad ng mga natin, mga kabarangay natin dyan? Sabi ko nga po sa kanya, sir, sabi ko nga sa kanya, kurtinahan mo na lang yung kung wala kang pambiling kurtina, bibilhan na lang kita ng kurtina. Okay ba, Kap? Bilhan mo na lang kayo ng kurtina, yung plastic Sinabi ko kahit na po sa ulalan. kanya yun eh. Ha? Bilan na lang kita ng kurtina. Bilhan mo ka pala ng kurtina. Doon sa may daanan na yun. Sa kurtina di. po yung kurtina, sinabi ko po sa kanya yun. Yung plastic na kurtina, kahit mabasa, ulan, init, Opo, yung sir, pambanyo. bibilang ko na lang po siya ng kurtina. Ganun. Kung ganun pala, Kap, talagang may solusyon ka na. Yan pala, lalagay ka na, gawa ka na lang ng yung parang alambre, tapos isabit mo doon para maligo ka na, hindi ka na nakikita. Alam ba birthday mo? 17 po. 17 ng May po, May. May. Kap, malapit na, pang birthday na siguro. Wow naman! Wow! Wow! Yan ang sinasabi kong... Problema niya. Sinasabi ko nga po sa kanya, ang barangay po katulong mga magulang. Okay, para sige, Kap. Hindi Okay. po kami magkalaban dito. Well, Kap, maraming salamat po, Kap, sa iyong pagtanggap at binigyan ng solusyon dito sa ating problema na nakita ko sa'yo. Talagang ginawa mo yung trabaho mo bilang ama ng barangay, ha? Salamat, Kap. Maraming salamat din po. Itong bagay na to, ginawa natin ang parang bottom line. May karapatan ka sa yung privacy mo. Pero kung may karapatan ka sa privacy mo, the more na dapat itago mo yung mga bagay na parang private, hindi mo pwedeng ipangalandakan sa sinasabi doon sa medyo kitang-kita ka. Kasi kung gusto mo talaga ng parang madali solusyonan. Maglagay ka ng sinasabing, ikaw, gagastos ka nga lang ng konti. So, doon sa may hagdan, pababa, uulitin natin, papakita ko sa iyo, yan, lakihan nga natin yan. Yan, yung may encircle na red na yan, kailangan mo lang bumili ng adjustable na
curtain rod. Sabi ni barangay, pwede mong ikabit yan sa dulo. Doon, pag sigurado, hindi ka na masisilip. Patuloy kaming magmamansid, magbabantay dyan para sa iyo. At sisiguraduhin namin. Huwag lang makaabot sa akin pagkatapos mamaya, may CCTV si Kap ngayon, magagamit ebidensya. Paano pag nakita ko na totoong sinasabi niya? Wala po talaga. O di, ngayon pa lang, iniiwas na tayo. Okay na ba tayo tayo? Apo, sige po. O sige, okay. Well, simpleng reklamo at inayos lang po natin mga bossing. At dahil dyan, kami po ang nag-iisang pambansang sumbungan sa umaga. Tulong, serbisyo, tatak tulfo. Ito po ang hashtag ipabitag mo.